Exodus Kapitulo 5, nakipag-usap sina Moises at Aaron sa hari ng Ehipto. Pagkatapos, pumunta sina Moises at Aaron sa Faraon at sinabi, "Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos ng Israel, payagan mong umalis ang mga mamamayan ko, para makapagdaos sila ng pista sa ilang para sa akin." Sinabi ng Faraon, "Sino ba ang Panginoon para makinig ako sa kanya at payagang umalis ang mga Israelita? Hindi ko kilala ang Panginoon at hindi ko paaalisin ang mga Israelita." Sumagot sina Moises at Aaron, "Nagpakita sa amin ang Diyos ng mga Israelita. Kaya kung maaari, payagan mo kaming umalis ng 3 araw papunta sa ilang para makapaghandog kami sa Panginoon naming Diyos, dahil kung hindi, papatayin niya kami sa pamamagitan ng sakit o digmaan." Pero sinabi ng hari ng Ehipto, "Bakit ninyo patitigilan sa pagtatrabaho ang mga tao? Bumalik na kayo sa trabaho. Tingnan ninyo kung gaano kadami ang mga taong patitigilan ninyo sa pagtatrabaho." Nang araw na iyon, nag-utos ang Faraon sa mga Egyptyong namamahala sa mga Israelita sa trabaho at sa mga kapatas na Israelita. Sinabi niya, "Hindi na kayo magbibigay sa mga trabahador ng mga day aming gagamitin sa paggawa ng tisa, kundi sila na mismo ang maghahanap nito. Pero kailangang ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin nila. Mga tamad sila, iyan ang dahilan na nakikiusap silang paalisin ko sila para makapaghandog sa kanilang Diyos. Pagtrabahuhin pa ninyo sila ng matindi para lalo silang maging abala at mawalan ng panahong makinig sa mga kasinungalingan." Kaya pinuntahan nila ang mga Israelita at sinabi, "Nag-utos ang Faraon na hindi na namin kayo bibigyan ng dayami. Kayo na ang maghahanap nito kahit saan, pero ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo." Kaya kumalat ang mga Israelita sa buong Ehipto sa pangunguha ng dayami. Pinagmamadali sila ng mga namamahala sa kanila at sinasabi, "Dapat ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo bawat araw, kagaya ng ginagawa ninyo noong binibigyan pa kayo ng dayami." Pagkatapos, hinagupit nila ang mga kapatas na Israelita at tinanong, "Bakit hindi ninyo nagawa kahapon at ngayon ang dating bilang ng mga tis ang ipinapagawa sa inyo, kagaya ng ginagawa ninyo noon?" Kaya pumunta ang mga kapatas sa Faraon at nagreklamo, "Bakit ganito ang trato ninyo sa amin na inyong mga lingkod? Hindi kami binibigyan ng dayami, pero pinipilit kaming gumawa ng ganoon pa rin kadaming tisa. Binubugbog pa kami, gayong ang mga tauhan ninyo ang mali." Sinabi ng Faraon, "Napakatatamad ninyo. Iyan ang dahilan kung bakit nakikiusap kayong paalisin ko kayo para makapaghandog kayo sa Panginoon. Bumalik na kayo sa mga trabaho ninyo. Hindi kayo bibigyan ng dayami pero ganoon pa rin kadaming tisa ang gagawin ninyo." Dahil sa ipinilit ng Faraon na gawin nila ang dami ng tisang ipinapagawa sa kanila araw-araw. Napag-isip-isip ng mga kapatas na Israelita na mahihirapan sila. Pagkagaling nila sa Faraon, nakita nila sina Moises at Aaron na naghihintay sa kanila. Sinabi nila kina Moises at Aaron, "Parusahan sana kayo ng Panginoon. Dahil sa inyo nagalit sa amin ang Faraon at ang mga tauhan niya. Magiging dahilan nila ang ginawa ninyo para patayin kami." Ang pangako ng Diyos na ililigtas ang mga Israelita. Bumalik si Moises sa Panginoon at nanalangin, "O Panginoon, bakit inyo po pinahihirapan ang inyong mga mamamayan? Bakit pa ninyo ako isinugo sa kanila? Mula nang sinabi ko sa Faraon ang mensahe ninyo, lalo pa niyang pinagmalupitan ang inyong mga mamamayan, at hindi inyo man lang sila iniligtas." Exodus Kapitulo 6. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Makikita mo ngayon kung ano ang gagawin ko sa Faraon. Dahil sa kapangyarihan ko, papayagan niyang umalis kayo sa bayan niya. Itataboy pa nga niya kayo." Sinabi pa ng Diyos kay Moises, "Ako ang Panginoon. Nagpakita ako kina Abraham, Isaac, at Jacob bilang makapangyarihang Diyos, pero hindi ko ipinakilala sa kanila ang pangalan kong Panginoon. Gumawa ako ng kasunduan sa kanila, na ibibigay ko sa kanila ang lupain ng Canaan kung saan sila nanirahan bilang mga dayuhan. Narinig ko ang hinaing ng mga Israelita na inaalipin ng mga Egyptyo at inalala ko ang kasunduan ko sa kanila. Kaya sabihin mo sa mga Israelita, ako ang Panginoon. Palalayain ko kayo sa pagkaalipin sa Ehipto. Sa pamamagitan ng aking kapangyarihan, matinding parusa ang ibibigay ko sa mga Egyptyo, at ililigtas ko kayo sa pagkaalipin. Ituturing ko kayong mga mamamayan at ako ay magiging Diyos ninyo. At malalaman ninyo na ako ang Panginoon na inyong Diyos na nagligtas sa inyo sa pagkaalipin sa Ehipto.
Dadalhin ko kayo sa lupaing ipinangako kong ibibigay kina Abraham, Isaac, at Jacob. Ibibigay ko ito sa inyo bilang pag-aari ninyo. Ako ang Panginoon. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita pero hindi sila naniwala sa kanya dahil nawalan na sila ng pag-asa sa sobrang pagpapahirap sa kanila bilang mga alipin. Sinabi ng Panginoon kay Moises, lumakad ka at sabihin sa Faraon na hari ng Ehipto na payagan na niyang umalis ang mga Israelita sa bayan niya. Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, kung ang mga Israelita nga po ay hindi nakikinig sa akin, ang Faraon pa kaya? Lalo na't hindi ako magaling magsalita. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, sabihin ninyo sa mga Israelita at sa Faraon na hari ng Ehipto na inutusan ko kayong pangunahan ang mga Israelita para lumabas ng Ehipto. Ang mga ninuno ni na Moises at Aaron. Ito ang mga ninuno ng mga sambahayan na nagmula sa lahi ng Israel. Ang mga anak na lalaki ni Reuben, na panganay na anak ni Israel ay sina Hanok, Palo, Hezron at Carmi. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula kay Reuben. Ang mga anak na lalaki ni Simeon ay sina Jemiel, Jamin, Ohad, Jachan, Zohar at Shaul. Si Shaul ang anak ni Simeon sa isang Kananea. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan na nagmula kay Simeon. Ang mga anak na lalaki ni Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya ay sina Gershon, Kohat at Merari. Nabuhay si Levi ng 137 taon. Ang mga anak na lalaki ni Gershon ay sina Libni at Shimei. Ang mga anak na lalaki ni Kohat ay sina Amram, Ezer, Hebron at Uziel. Nabuhay si Kohat ng 133 taon. Ang mga anak na lalaki ni Merari ay sina Mali at Mushi. Ang mga angkan nila ay nagmula kay Levi ayon sa kasaysayan ng lahi niya. Napangasawa ni Amram si Jochebed na kapatid ng kanyang ama. Ang kanilang mga anak na lalaki ay sina Aaron at Moises. Nabuhay si Amram ng 137 taon. Ang mga anak na lalaki ni Ezer ay sina Korah, Nepheg at Zikri. Ang mga anak na lalaki ni Uziel ay sina Mishael, Elzaphan at Sitri. Napangasawa ni Aaron si Elisheba na anak ni Aminadab at kapatid ni Nashon. Ang mga anak nilang lalaki ay sina Nadab, Abiho, Eleazar at Itamar. Ang mga anak na lalaki ni Korah ay sina Asir, Elkanah at Abiasaph. Sila at ang mga pamilya nila ay ang mga angkan nagmula kay Korah. Si Eleazar na anak ni Aaron ay nakapag-asawa ng isa sa mga anak ni Putil. Ang kanilang anak na lalaki ay si Phinehas. Sila ang mga ninuno ng pamilyang nagmula kay Levi. Ang Aaron at Moises na nabanggit sa listahang ito ay ang Aaron at Moises na inutusan ng Panginoon na manguna sa pagpapalaya ng bawat lahi ng Israel sa Ehipto. Sila ang nakipag-usap sa Faraon na hari ng Ehipto na palayain ang mga Israelita sa Ehipto. Inutusan ng Panginoon si Aaron na magsalita para kay Moises. Nang nakikipag-usap ang Panginoon kay Moises sa Ehipto, sinabi niya kay Moises, "Ako ang Panginoon. Sabihin ninyo sa Faraon na hari ng Ehipto ang lahat ng sinabi ko sa iyo." Pero sinabi ni Moises sa Panginoon, "Hindi po ako magaling magsalita, kaya hindi makikinig ang Faraon sa akin." Exodus Kapitulo 7. Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Makinig ka. Gagawin kitang parang Diyos sa Faraon. Makikipag-usap ka sa kanya sa pamamagitan ng kapatid mong si Aaron. Sabihin mo kay Aaron ang lahat ng sinabi ko sa iyo at ipasabi mo ito sa kanya sa Faraon. Sasabihin niya sa Faraon na palayain ang mga Israelita sa kanyang bayan. Pero patitigasan ko ang puso ng Faraon at kahit na gumawa pa ako ng maraming himala at mga kamanghamanghang bagay sa Ehipto, hindi siya makikinig sa iyo. Pagkatapos, parurusahan ko ng matindi ang Ehipto, at palalayain ko ang bawat lahi ng Israel na mga mamamayan ko. Kapag naparusahan ko na ang mga Egyptyo at napalabas na ang mga Israelita sa kanilang bansa, malalaman nilang ako ang Panginoon." Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon sa kanila. Si Moises ay 80 taong gulang at si Aaron ay 83 naman nang makipag-usap sila sa Faraon. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, "Kapag sinabi ng Faraon na gumawa kayo ng himala, sabihin mo Moises kay Aaron, ihadjas mo ang baston sa harap ng Faraon, at magiging ahas ito." Kaya pumunta sina Moises at Aaron sa Faraon at ginawa ang sinabi ng Panginoon. Inihagis ni Aaron ang baston niya sa harap ng Faraon at ng kanyang mga opisyal, at naging ahas ito. Ipinatawag naman ng Faraon ang kanyang matatalinong tao at mga salamangkero.
Sa pamamagitan ng kanilang salamangka, nagawa rin nila ang ganoong himala. Inihagis ng bawat isa sa kanila ang mga baston nila at naging ahas din ang mga ito. Pero nilunok ng ahas ni Aaron ang mga ahas nila. Pero nagmatigas pa rin ang puso ng Faraon at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya na rin ng sinabi ng Panginoon. Naging dugo ang tubig sa ilog Nilo. Sinabi ng Panginoon kay Moises, matigas pa rin ang puso ng Faraon, hindi niya pinaalis ang mga mamamayan ng Israel. Kaya puntahan mo bukas ng umaga ang Faraon habang papunta siya sa ilog Nilo. Dalhin mo ang baston na naging ahas at makipagkita ka sa kanya sa pampang ng ilog. Sabihin mo sa kanya, inutusan po ako ng Panginoon, ang Diyos ng mga Hebreo, na sabihin ito sa inyo, paalisan mo ang mamamayan ko para makasamba sila sa akin sa ilang. Pero hanggang ngayon, hindi mo ito sinusunod. Ako, ang Panginoon ay nagsasabing, sa pamamagitan ng gagawin ko, malalaman mo na ako ang Panginoon. Sa pamamagitan ng bastong ito, hahampasin ko ang tubig ng Nilo at magiging dugo ang tubig. Mamamatay ang mga isda, at babaho ang ilog, at hindi na makakainom dito ang mga Egyptyo. Panipi, sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa lahat ng tubig ng Ehipto, sa mga ilog, sapa, kanal at sa lahat ng pinag-iipunan ng tubig, at magiging dugo ang lahat ng ito. Ganito ang mangyayari sa buong lupain ng Ehipto. Kahit na ang mga tubig sa mga sisidlang kahoy o bato ay magiging dugo. Sinunod nila Moises at Aaron ang iniutos ng Panginoon. Habang nakatingin ang Faraon at ang kanyang mga opisyal, itinaas ni Aaron ang kanyang baston at hinampas ang ilog ng Nilo, at naging dugo ang tubig. Namatay ang mga isda at bumaho ang ilog, kaya hindi nakainom ang mga Egyptyo. Naging dugo ang lahat ng tubig sa Ehipto. Nagawa rin ito ng mga Egyptyong salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka, kaya nagmatigas pa rin ang puso ng Faraon. Hindi pa rin siya nakinig kila Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Bumalik ang Faraon sa palasyo niya at hindi pinansin ang nangyari. Naghukay ang mga Egyptyo sa palibot ng ilog para makakuha ng tubig na inumin dahil hindi nila mainom ang tubig sa ilog. Ang salot na mga pulaka. Pagkaraan ng 7 araw mula nang hampasin ng Panginoon ang ilog ng Nilo sa pamamagitan ni Aaron. Exodus Kapitulo 8. Sinabi ng Panginoon kay Moises, puntahan mo ang Faraon at sabihin mo sa kanya, ito ang sinasabi ng Panginoon, paalisan mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, pupunuin ko ng mga pulaka ang iyong bansa. Mapupuno ng pulaka ang ilog ng Nilo at papasok ito sa palasyo mo, sa kwarto at kahit sa higaan mo. Papasok din ang mga ito sa bahay ng mga opisyal at mga mamamayan mo, at pati sa mga pagan at sa pinagmamasahan ng harina. Tatalunan ka ng mga pulaka pati na ang mga mamamayan at ang lahat ng opisyal mo. Sinabi pa ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na iunat niya ang kanyang baston sa mga ilog, sapa, at mga kanal, at mapupuno ng pulaka ang buong Ehipto. Kaya iniunat ni Aaron ang kanyang baston sa mga tubig ng Ehipto, at lumabas ang mga pulaka at napuno ang buong Ehipto. Pero ginawa rin ito ng mga salamangkero sa pamamagitan ng kanilang salamangka. Napalabas din nila ang mga pulaka sa tubig ng Ehipto. Ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron, at sinabi sa kanila, manalangin kayo sa Panginoon na tanggalin niya ang mga palakang ito sa aking bansa, at paaalisin ko ang mga kababayan ninyo para makapaghandog sila sa Panginoon. Sinabi ni Moises sa Faraon, sabihin mo sa akin kung kailan ako mananalangin para sa inyo, sa mga opisyal at sa mga mamamayan mo, para mawala ang mga palakang ito sa inyo at sa mga bahay ninyo. At ang matitira na lang na pulaka ay ang mga nasa ilog ng Nilo. Sumagot ang Faraon, ipanalangin mo ako bukas. Sinabi ni Moises, matutupad ito ayon sa sinabi ninyo, para malaman ninyo na walang ibang katulad ng Panginoon naming Diyos. Mawawala ang lahat ng pulaka sa inyo maliban sa nasa ilog ng Nilo. Pag-alis nila Moises at Aaron sa harap ng Faraon, nanalangin si Moises sa Panginoon na alisin na ang mga pulaka na ipinadala niya sa Ehipto. At ginawa ng Panginoon ang ipinakiusap ni Moises. Namatay ang mga pulaka sa mga bahay, mga hardin at sa mga bukid. Tinipon ito ng mga Egyptyo at ibinuntan, dahil dito ay bumaho ang buong Ehipto. Pero nang makita ng Faraon na wala na ang mga pulaka, nagmatigas na naman siya,
at ayaw niyang makinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang salot na mga lamok. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron na ihampas niya ang kanyang baston sa lupa, at magiging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto. Sinunod nila ito, kaya nang hampasin ni Aaron ng kanyang baston ng lupa, naging lamok ang mga alikabok sa buong lupain ng Ehipto. At dama po ang mga ito sa mga tao at mga hayop. Tinangka rin ng mga salamangkero na gayahin ito sa pamamagitan ng kanilang salamangka pero nabigo sila. Patuloy na nagsidapo ang mga lamok sa mga tao at mga hayop. Sinabi ng mga salamangkero sa Faraon, ang Diyos ang may gawa nito. Pero matigas pa rin ang puso ng Faraon, at hindi siya nakinig kina Moises at Aaron, gaya ng sinabi ng Panginoon. Ang salot na mga langaw. Sinabi ng Panginoon kay Moises, bumangon ka ng maaga bukas at abangan mo ang Faraon habang papunta siya sa ilog. Sabihin mo sa kanya na ito ang sinasabi ko, paalisin mo ang mga mamamayan ko para makasamba sila sa akin. Kung hindi mo sila paaalisin, padadalhan kita ng maraming langaw, pati na ang mga opisyal at mga mamamayan mo. Mapupuno ng mga langaw ang mga bahay ninyo, at matatabunan ng mga ito ang lupa. Pero hindi ito mararanasan sa lupain ng Goshen kung saan naninirahan ang mga mamamayan ko, hindi dadapo ang mga langaw sa lugar na iyon, para malaman nila na akong Panginoon ay nasa lupain iyon. Hindi magiging pareho ang trato ko sa mga mamamayan ko at sa iyong mga mamamayan. Ang himalang ito ay mangyayari bukas. Nagpadala nga ang Panginoon ng maraming langaw sa palasyo ng Faraon at sa mga bahay ng kanyang mga opisyal, at naminsala ang mga ito sa buong lupain ng Ehipto. Kaya ipinatawag ng Faraon sina Moises at Aaron, at sinabi, sige, maghandog na kayo sa Diyos ninyo, pero rito lang sa Ehipto. Sumagot si Moises, hindi pwedeng dito kami maghandog sa Ehipto, dahil ang mga handog namin sa Panginoon naming Diyos ay kasuklam-suklam sa mga Egyptyo. At kung maghahandog kami ng mga handog na kasuklam-suklam sa kanila, siguradong babatuhin nila kami. Kailangang umalis kami ng 3 araw papunta sa ilang para maghandog sa Panginoon naming Diyos, gaya ng iniutos niya sa amin. Sinabi ng Faraon, papayagan ko kayong maghandog sa Panginoon na inyong Diyos sa ilang pero huwag kayong lalayo. Ngayon, ipanalangin ninyo ako. Sumagot si Moises, pag-alis ko rito, mananalangin ako sa Panginoon. At bukas, mawawala ang mga langaw sa inyo, at sa mga opisyal at mamamayan mo. Pero siguraduhin mo na hindi mo na kami lolokohin muli at pipigil ang umalis para maghandog sa Panginoon. Umalis sila Moises at nanalangin sa Panginoon. At ginawa ng Panginoon ang pakiusap ni Moises. Umalis ang mga langaw sa lahat ng Egyptyo. Walang natira kahit isa, pero nagmatigas pa rin ang Faraon at hindi niya pinaalis ang mga Israelita.